Sa paglaki, mahalaga ang gabay at pangaral ng ating mga magulang. Pero, paano kung hindi sila nakakapagsalita o nakakarinig? Ito ang kwento ni Jeneline Manalaysay, isang 28-year-old na OFW mula sa Malolos, Bulacan. Ipinanganak na parehong pipi at bingi ang kanyang tatay Joselito at nanay Jennifer. Ngunit sa kanilang apat na magkakapatid, lahat sila ay ipinanganak na walang kapansanan. Yung childhood po namin, masaya naman po. Medyo malungkot. Kasi ramdam po namin na mahirap po ang sitwasyon ng magulang namin. Na hindi po sila normal, kaya kailangan po talaga namin na lagi silang kasama. Parang naging tenga at bibig na po nila kaming magkakapatid. Bilang panganay, unti-unting naka-adjust si Jenny. Naging paraan nilang magkakapatid ang pag-akay sa kanilang mga magulang tuwing may kailangan sila. Ang naaalala ko po nun kasi mga bata pa lang yung mga kapatid ko. Nung baby pa lang po sila. Mahirap po pag natutulog po kami mama at papa ko. Iiyak po yung kapatid ko. Hindi niya po naririnig kung iiyak ba yung kapatid ko, nagugutom. Ang ginagawa ko, tinatapat ko po yung mama ko doon sa bunganga ng kapatid ko para matigil po siya umiyak. Bukod kasi sa pagiging pipit bingi, limitado lang din ang salitang alam ng mga magulang niya dahil hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Dulot ng sitwasyon, hindi rin nagawang maturuan sina Jenny ng sign language. Siya na mismo ang nagpursigi at gumawa ng paraan para matuto. Nung grade 2 po ako, ang natatandaan ko po, meron pong pinapamigay na parang iniipit po sa libro. Tapos meron po dun mga sign language na alphabet. Dun ko po unang parang natuto, ito pala yung ABC na mga pipi at bingi. Kaya inaral ko po ng inaral. Tapos nung napakita ko sa mama at papa ko, natutuwa po sila. Kaya itinuturo ko na rin po sa mga kapatid ko. Ngunit kahit natuto na silang magkakapatid, hindi pa rin ito naging madali. Lalo na po yung papa ko, hindi po siya nakakabasa. Ang nangyayari po, kaya namin kausapin yung mama po namin ng mga basic na sign language. Siya po kasi kailangan po idaan pa po sa mama ko. Sa kabila ng mga pagsubok, ramdam pa rin ni Jenny ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Isa sa mga paboritong alaala niya ay ang pagsasayaw ng kanyang nanay at tatay upang mapangiti silang magkakapatid tuwing may okasyon. Nagbibigay din sila ng letters upang iparating ang appreciation nila tuwing may achievement ang mga anak. Para kumita, nagsikap ang kanyang tatay Joselito na pumasok sa mga simpleng trabaho gaya ng pagbubunot ng damo ng mga kapitbahay at pagiging construction worker. Bukod dito, tumulong din ang kanilang mga kamag-anak para makapag-aral silang magkakapatid. Naging inspirasyon ni Jenny ang lahat ng ito upang magpursigi sa buhay. Mula na makapagtrabaho siya sa Abu Dhabi, siya na ang tumayong breadwinner ng kanyang pamilya. Mahirap po na masaya eh. Mahirap po na ikaw lang kasi yung inaasahan ng magulang mo. Masaya naman po na nabibigay mo yung pangangailangan po nila, na alam mo na hindi sila nagugutom, may kinakain sila araw-araw, nag-aaral sila. Sa kabila ng pagkukulang ng kanyang mga magulang, malaki ang pasasalamat ni Jenny dahil nabigyan pa rin sila ng masayang buhay. Gagawin po namin magkakapatid lahat para lang po mabigyan sila ng normal na buhay, iparanas po sa kanila yun, kahit na alam po namin na ang mundo ay sobrang unfair para sa mga may kapansanan. May mga magulang po na pag nahirapan po sila, talagang tatalikuran na lang po nila yung obligasyon nila eh. Pero sila po, kahit po may kapansanan sila, andyan pa rin po sila, naniniwala po sila na kaya nila itaguyod kami magkakapatid at makakaraos po kami sa buhay magkakasama.